bibiyak, iti tumunggal may sa kada kami. Ket dawatan mi, O Dios, iti panakikaadam kada kami, O Dios, mabaen iti in kami panagdaydayaw, panagkankanta, O Dios, ken panagadal kadagiti nasantuan nga sasao. Sika, O Apo, ti mangipaay iti panakaawat dagiti amin ngayon kami mangyagan ita nga bigat, O Dios, kang runaan na dagiti sasaom, ket imulam ti puso ken kapanunutan mi, taagbalin, O Dios, daytoy nga sariketket mi, pigsami iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi. Lord, dawatan mi paiken ka, O Apo, nga sikati manghuna iti tumunggal maysa kang runaan na, O Ama, iti gamitem nga anak mo, O Apo, nga man sa balin nuhaan nga ni Pastor Ero, Lord God, lukubam iti Espiritu Santum ket manguna ka ken kuana ag manifestar ka kadagiti amin nga sasaong nga rumwar kadagiti bibig na, O Apo. Agyaman kami iti tultuli, Lord God, nga pananguskusar mo daytoy nga anak mo, O Dios. Idaydayaw da ka, O Apo, ket itagtag ay da ka iti biag mo. Lord, dawatan mi pa, O Apo, dagiti kakabsat mi nga agdengdengeg, agbuy-buya iti daytoy nga live streaming, Father God, sagidem ti puso da Panginoon, iti paayam isuda iti breakthrough iti every area of their life, Father God. Naanyaman, Lord God, dagiti makarikna iti sakit, dagiti maawawanan iti namnama, O Apo, ipaayam isuda, Lord God, iti panakaagas, kastamet ten deliverance, Lord God, kadagiti amin nga maawawanan, Lord God, iti panpanunod, kastamet ten dagiti amin nga adu ti pagproblemahan na, O Apo, si kaapo ti mangted kadakwada iti piksa. Kiret, Lord God, na malampasan talaga ito yung panubok ti biyak. Yes, Lord, hallelujah, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Idaydayaw da ka iti biyak mi, Lord God, katagiti pa'y kakabsat mi, O Apo, nga da iti naduma-duma nga balay pagkararagan, dawatan mi, Lord, iti panang bendisyon mo, panangipaay mo, iti Espiritu Santum nga sika, iti agari, iti kada serbisyo, iti daytoy nga oras, iti bigat, Panginoon. Kastapay, O Lord, dawaten mi paikan ka, nga dagiti kakabsat mi, ngawan pay kada kami ita, Lord God. Sika kuma, O Apo, ti mangsagit kadakwada, mangipaay kadakwada, iti pagluganan da, nga umaytoy, tapno makadwami ita, O Apo, ngagdaydayaw ken ka. When Apo, nagimbag ka, ket pagnulaunay, O Lord, nga awan maararamidan mi, Lord God, na awan ka iti biag mi, ket bigbigen mi, iti kinaimbag mo, iti biag mi, Lord God. Maraming salamat, O Dios. Dawatan mi, O Lord, nga sikati makikaadda kada kami, manipod iti panagrugi, aging gana iti panaglepas, daytoy nga aramid mo. Kang runaan na launay, Lord God, dagiti mausar, iti daytoy nga gundaway, Lord God, manipod iti panagkanta, panagtugtog, Lord God, kang runaan na dayti anak mo, Lord God, dagiti anak mo, O Dios, nga mangiwaragwagawag, mangibensa-bensa, dagiti nasantuan nga sasao. Bendisyonam itsuda, Lord God, katsika iti agsao kadakwada. Usarem iti bibiyag da Panginoon, tapno dagiti anak mo ket mabendisyonan. Agyaman kami, O Apo, ket idaydayaw da ka, itagtag ay da ka, isublimi ken ka, iti kangatuan, gloria, ken dayaw, panagyaman, itinagan ni Kristo, nga Apo mi. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Amen! Magandang umaga po muli sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy, atin pong batiin ang bawat isa. Ayan, so umikot po tayo, bigyan po natin ng matamis ng ngiti ang isa't isa. Amen! It's a happy day! It's for my
Sabi niya po dito sa awit 147 verse 1, purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen.
Patuloy po tayong magpupuri sa ating Panginoon. Yes, Lord. Oh, napakabuti ng ating Diyos. Sapagkat siya ang ating pag-asa. Hallelujah. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Oh, hallelujah. Oh, salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Ang iyong pag-ibig na hindi nagmamanis. Oh, purihin ka, Panginoon.
Papasalamatatin mo ang aming mga puso. Tunay nga na wala po tayong naitatago sa ating Panginoon. At sa oras na ito, hinihiling ko mga kapatid na ating buksan ang ating mga puso. Hallelujah. Hayaan po natin ang ating Panginoon ang siyang kumilos sa ating mga buhay, ang siyang kumilos sa ating mga puso. Oh, hallelujah. Meron man po bang nabibigatan sa oras na ito? Idulog po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagkat sa ating Panginoon, walang imposible. Ano man yung ating pinagdadaanan, tiyak na kanyang susolusyonan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat tuwing kami po ay nagkakamali, kami po ay iyong tinutuwid. Hallelujah. Tunay nga na kami po ay mahal na mahal mo. Kaya nga po, karapat dapat kang purihin, Ama. Karapat dapat kang sambahin. Hallelujah. Ang lahat kong
tayong manalangin. Panginoon, salamat po, napakabuti mo. Kilala niyo po ang bawat isa na nandito po lahat. Panginoon, at kilala niyo po kami, Panginoon, sa pagkakataon na to ay muli dudulog po kami sa iyong harapan. Punuhin mo kami, Panginoon, ng karunungan. Hayaan mo na yung Espiritu ang siyang mag-manifest sa aming buhay. At patuloy, Panginoon, na magpupuri kami at magpapasalamat dahil po sa iyong kadakilaan. Gabayan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng makalangit na karunungan sa pagkakataon na kami po ay mag-aral sa iyong banal sa salita. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay upo. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. At muli, kami po ay mag-aaral sa iyong salita at nasa pangalawang linggo na po tayo sa ating leksyon na patungkol po sa karakter natin, sa pag-uugali po natin, na alam natin na this is very indispensable or important bilang isang anak ng Panginoon. At alam din natin na kailangan po natin gawin ito sa pagkakataon na tayo po ay magkaroon po ng pag-aaral patungkol po sa ating pag-uugali or character under construction, building a faith that works. Ang aklat po ng James ay napakahalaga at napakagandang kapupulutan ng aral dahil ang aklat ng James ay patungkol po sa pamati at saka gawa. Amen. Dahil marami pong mga tao may pamati, ang may faith, pero dito po sa aklat ng James ay binabalanse niya na meron tayong pamati o pananampalataya at dapat meron din po tayong gawa. Hallelujah. So ngayon po ay ang pag-uusapan natin noong nakaraan ay enduring trials, the foundation of our resilience. Paano po tayo mag-respond dun sa trials na nagbibuild dun sa ating karakter. Ngayon po naman, sa pangalawang linggo ay paano natin kontrolin ang ating dila. Parang mahirap nung leksyon Nababagay ito sa salitang marites. Di po ba? So lahat tayo, titignan natin mamaya kung ano yung sinasabi ng Bible, ano yung sinasabi ng science. Kailang balansihin po natin. Dahil po, yan po ay makikita natin, masasalamin po natin yung sarili natin na, ganun pala. Okay. So, yung taming of the tongue, pwede ito na words that build up. Pwede. Yun ang gustong-gusto nating marinig. Ano po? At pwede rin itong words that tear down. Yun ang nagpapababa sa atin. Okay? Let's move on to our verse. Naku, meron pang ang laking dila naman na nandito. Okay. So, ang ating pong verse ay dito po tayo ulit sa James chapter 1 verse 19. Ang sabi po niya sa English, "My dear brothers and sisters, take note of this." Sabi niya, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Di ba tayo minsan baliktad? We should quick to become angry. Di po ba? Hindi na tayo nakikinig. Bago tayo magsalita, ano po? Atake ka agad. Yan ang mga termino po ng mga millennials. Atake agad. Maganda pong basehan din po natin ito, ang magandang translation dyan po sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi niya, "Mga kapatid kong minamahal," sabi niya, "unawain niyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit." Di po ba ang ganda? Okay. Saan ba in-address ni James yan, ni Santiago? Saan kaya niya sinasabi yan? Tignan natin yung buong konteksto ng ating pag-uusapan. So, in-address niya doon sa, sino? My brothers and sisters. He is not referring to the outside world. Hindi niya kinakausap yung mga hindi manampalataya.
kinakausap niya ngayon yung mga merong pamati at yung mga tumanggap sa kanya. Kaya nga in-address niya na, my brothers and sisters. Okay. Next. So, dito naman, medyo mahaba-haba ito at pagkakataon din na magbasa tayo ng Biblia, basahin natin ng malakas. Ano po? Siguro palitan ito para hindi tayo inaantok. Parang malamig ang panahon eh. So, dito ang una, dito yung pangalawa. Palitan, ano po? At sasabay din ako. Tayo po ay magbabasa dyan po sa, mas malaki po yan. Alam ko po, namumroblema tayo sa letters din. Ano po? Kagaya ni Brother Walden pag malayo. Okay. Sabi po niya, dito po sa verse 1, dito muna sa kabila. 1, 2, 3, and not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Inulit niya ano po? So ang kinakausap niya dito, ulitin ko po ay hindi ho yung mga unbeliever. Ang kinakausap niya ay yung mga nasa simbahan. Amen? Okay, kinakausap niya yung mga tumanggap sa kanya. Verse 2, mamaya na yung Tagalog. Okay, verse 2 naman, dito naman sa kabila, 1, 2, 3, and we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Okay, balikan natin dito sa kabila ulit para hindi tayo antukin. Verse 3, when we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Grabe, ano? Ang liit naman ng nilalagay, pero pag sinabi mo, di po ba? Yung kalabaw na nga, sabi mo, ho! Sabay gutad. At the brake fluid na no ka, di ba? Yung mga nagpapastol noong unang panahon, alam nila yan. Okay, verse 4. Dito naman sa kabila, 1, 2, 3, and, or take sheep as an example, although they are so large, and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Di po ba yung pag yung mga nakikita natin sa mga movies o kaya yung mga seaman, yung mga nakasakay na ng barko, yung mga nag-cruise na, yung mga nakakita sa pier, liit nung parang manibela ng barko, pero imagine natin yung napakalaking cruise ship, kayang-kaya niya pong dadalhin. Kung ilalagay niya sa left, kung ilalagay niya sa right, kung imanyobra na napakalawak, kayang-kaya niya pong dalhin. Verse 5, balik po tayo ulit sa kabila. 1, 2, 3, and likewise, though the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts, consider what a great forest is set on fire by small spark. Yung mga sunog ay nagmumula sa maliliit na spark lamang. Dito naman tayo sa kabila, 1, 2, 3, and verse 6. Dito tayo sa Tagalog, mas malaki na. 1, 2, 3, and ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Grabe naman to, di po ba? Paano naman natin ididil kaya ito? Sinasabi ng James na parang ang hirap-hirap, sobrang diin niya na kung talagang may pamati tayo, may pananampalataya tayo, ay kailangan natin ipakita sa gawa at sa salita. Hindi ho sa pamati lang. Okay. Verse 7. Verse 7, saan na tayo ngayon? Dito sa kabila, Okay, 1, 2, 3, and all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. Maganda rin to. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo na ng tao. Grabe, There was a time na nandun po ako sa airport. Ang liit-liit na aso. Dala-dala po nung airport policeman na hapon. Tapos biglang sumalpa dun sa Carison cart ba yon, yung tinutulak na ganyan. Biglang sumalpa yun sa akin. Alam niya na may Jollibee akong dala. Kasi yun ang request ng aming pamangkin.
Sabi ko, ang liit naman ng taong to. Anong tong asong to? Sabi ko, paano kaya nila pinaamo to? Dahil nakikita ko dito yung, okay lang naman yung kinakadal na ganyan, binubuhat, yung mga may pambili at saka ang tawag doon, pang-maintain doon sa aso kasi mahal yung asong yun eh. Pero yung tuturuan mo pa siya na aamuin niya kung meron kang dalang bawal o hindi bawal ay parang sa akin kakaiba. Pero biblical pala yun na napapaamo pala talaga ng tao yan. Shall we say amen? Okay, verse 8. Ang sabi ng verse 8, dito na po tayo, 1, 2, 3, and, but no human being can tame the tongue. Grabe, ano? Paano natin ito susolusyonan? It is a restless evil full of deadly poison. Grabe. Lagbabawi ak sa nagmistro, akin nagpastor. Okay. Sabi niya sa Tagalog, ngunit wala pang nakakapagpapaamo sa dila. Sabi niya, ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag. Kasanutay nga agpa-injeksyon, no, mismo kanya tayo kuit adamo gayam, iti kamandag. Paano natin masusolusyonan po ito? Verse 9, okay. Dito na po tayo, verse 9, 1, 2, 3, and with the tongue, we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made God's likeness. Straightforward po si James. Sobrang napakaganda yung atake niya sa atin. Okay, verse 10, dito naman sa kabila, 1, 2, 3, and out of the same mouth come praise and cursing, my brothers and sisters, this should not be, sabi niya. Hindi dapat na ginagamit yan dahil yan ay salamat Panginoon. Yun po yung pinagpupuri natin sa Panginoon. Pero sa kabilang banda naman, pag nagalit tayo, pag meron po tayong mga tao na gusto nating ibaba o gusto natin na pasaktan tayo, winuanyaman, kine-curse din po natin. Okay. Verse 11, dalawa na lang po. Dito na po sa kabila. 1, 2, 3, and can both fresh water and salt water flow from the same spring? Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Hindi naman talaga pwedeng lumabas doon sa tinatawag na bukal. Di po ba? And last verse. Dito po yung last verse. Ang sabi niya, my brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Sa Tagalog, sabi niya, mga kapatid, tignan niyo po yung mga address po niya. Tignan niyo po kung sino yung kinakausap. Ulitin ko po, paulit-ulit, dun pa lang sa bungad ay ang kanyang kinakausap ay yung mga tumanggap at nanampalataya na sa kanya at sa ating Panginoon. Mga kapatid, sabi niya, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos na puno ng ubas at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal tubig alat. Grabe, Parang, paano natin yan susolusyonan, Pastor? Parang ang hirap naman ng turo ni James patungkol sa dila. Makabandag pala talaga yung dila natin. Number 1, tignan natin. Number 1. Ang kanyang sinasabi po dyan ay, balikan po natin yung verse na James 1:9. Ini-emphasize po niya dito yung kailangan po na be quick to hear. Hallelujah! Pero minsan, ang tingag, pakasaungat Diba? Gusto natin yung tayo nagsasalita. Gusto natin yung opinion natin ay naibabahagi din natin sa mga listeners. Pero ito po, warning sa atin to lahat. Ang sabi ni James, be quick to hear. Dapat matalas yung pandinig natin. And slow to speak. And slow to anger, sabi niya. True wisdom involves listening actively. Mas maganda pala yun. Minsan nag-seminar po kami ng counseling. Yung seminar po namin doon ay, yung sa counseling, hindi ka masyadong iimik. Ang gagawin mo doon sa ika-counselan mo ay hayaan mo siya na magsalita ng magsalita.
Hallelujah! Wisdom pala yun. Okay. But every time po, ang ginagawa po natin minsan, tayo po ay gusto natin ibahagi yung ating idea para sa ganun ay unang-una, magiging bida din tayo. Sabi nga nun sa old Chinese proverb, di po ba, less talk, less mistake. Ang kauna igsa sa ugamin, tanong ang kauna igkamali. Sabi nila minsan. Okay. So, mas maganda pala na pairalin natin na kailangan palakihin natin yung mga tenga natin. Kailangan yung signal natin ay mas maganda na uhugot tayo kaysa tayo'y magsasalita, mga kailaw. Bakit kayo sinasabi ni James ito? Nung ginagawa ko po itong lesson na to, ay pumunta ako sa napakaganda na site para tignan kung ano yung reason na ibabahagi ko po ngayon kung bakit kailangan na magiging quick to listen tayo, slow to speak, at slow to become angry. Bakit kayo ini-encourage niya na quick to listen ho tayo? Ano po sa tingin ninyo? Ang reason kung bakit quick to listen po tayo is we need to train ourselves to wait for the whole story. Amen? Nakita nyo? Kailangan mapakinggan natin yung gusto natin pakinggan at hindi lang yung una o yung sa gitna. Kundi, ang sabi ni James, kailangan na pakinggan natin yung buong kwento. Lalo na po sa panahon ngayon, yung mga TikTok ay hindi nilalahad-lahat. Di po ba? Sandali lang yung ilang minuto lang ba yun? Ilang minuto lang yan. Tapos mamaya wala na. Di po ba? So sa kapanahon na ngayon, lalong maging judgmental po ang tao. At minsan, yung evaluation natin ay doon na tayo nakatuon doon sa mga napapanood natin. Kaya nga may tinatawag na fact check. Fact check. Di po ba? Sino ba yung nagpa-fact check dito? Na pag may nakita, kailangan mong i-check kung totoo o hindi. Dahil dito sa Pilipinas, ay hindi ho masyadong nafi-filter yung mga nangyayari. At pinagpipiestahan yan ng mga vloggers. So, may mga senators, may mga congressman na, ay, kailangan filterin natin yan. Unang-una, hindi dapat pinagkakakwartahan yan. Diba? Na yung binablog mo ay mali pala. Yung inahatid mo na balita sa mga tao ay mali. So, nagiging agent of scammer ka din. No? Scamming. So, kailangan i-check mo yon. Kailangan pag-aralan mo, pakinggan mo, kailangan yung masuring, anong tawag doon? Yung suriin mo ng mabuti. Yung palang ibig sabihin. Suriin mo mabuti bago ka magsalita. Shall we say amen? Ang galing ni, Alam niyo ba nung unang panahon, sa Greek, ang gagaling nilang magsalita. Ang gagaling nilang magsalita. Dagito ket mannaniw, dagito ide. Nalalaing da nga orator, yung mga tao na nasa Grego noon, yung mga Romans, ang gaganilang magsalita, nalalaing da nga agi-speech nung time na yon. So, ang binabahagi po ni James dito is, kailangan magiging maingat tayo, yung pandinig natin, kailangan buo muna yung kwento bago tayo mag-comment. Shall we say amen? Di po ba sa mga baryo, sa ating mga baryo, sa ating community, minsan, yung message relay, yun ang pinakamagandang laro natin. Natandaan niyo ba yung message relay? Pag sinabi yung purok 1, nagsakit ni Kastoy. Pero pagdating sa purok 7, yung message relay ay hindi talaga maingat dahil nailibing na yung may sakit. Di ba? Message relay po yun. So yung message relay, kailangan mong pakinggan mo. Hindi ka po pwede yun na pumunta ka doon yung magbubulong sa'yo. Hindi mo pwedeng na yung isang sentence lang, halimbawa 3 sentence po yun, kailangan pag-aralan mo yun bago mo i-relay dun sa susunod na kasama mo. Kung yung isang sentence ang nakuha mo at hindi pwedeng bumalik, so sobrahan na po yun. Pagdating po sa dulo ay
hindi na ho eksakto po yung kwento. So ang ganda nung message sa atin ni James, ano po. So slow to speak. Bakit slow to speak? Kasi pag narinig mo na lahat, nagkakaroon ka ngayon ng wisdom. Alam mo na kung paano mo siya i-deliver dahil konkreto na yung impormasyon na nakuha mo. Shall we say amen? Galing, ano? Ang ganda. Okay, so prone po tayo, lalo po yung sharing sa atin. Di ba minsan nagsisharing tayo? Nako, delikado, ano po. Kailangan buo yung ano mo, buo yung impormasyon mo. Baka yung prelude pa lang yun. Wala pang praise and worship. Wala pang closing prayer, nag-conclude ka na. Di po ba? So, kailangan po na buo yung information para ikaw naman ay punong-puno ng wisdom. Pag nakuha mo na yon, and then, slow to anger. Bakit slow? Kasi pinag-aaralan mo mabuti. Minsan nagawi po ako sa mga vlog ng Tatong Kalye. Sino bang nakaka-relate dito? Sino nakakapanood yan? Tatong Kalye. Yung mga kwento po ng mga yung mga nasa bilangguan, mga prisoners, ex-convict, punong-puno sila ng tattoo habang nagsasalita sila. Punong-puno, tinuturo nila yung tattoo. Ito, Sputnik ako, ito yung tattoo ko dito. Ito naman, BCG, Batang City Jail. Dito naman, Sigi-Sigigang, mga ganyan. Tinuturo nila, bawat tattoo yung kanilang katawan. Tapos nagkukwento sila, alam nyo, nagsimula lang ako ng ganito. Yung stepfather kong ganyan, ay hindi lang kami nagkakaintindihan. Ang ginawa ko, imbis na i-enjoy ko yung family ko, naghanap ako ng pamilya doon sa labas. At doon na ako napasubo. Pero pinagsisihan ko yon. Alam niyo po yon? Naging mainitin ng ulo, nasubukan ko ng ganyan, nag-addict akong ganyan. Pagdating ko sa loob ng bilangguan, akala ko mahihil ako doon. Hindi. Lalo akong naging wild doon. Yung mga kwento. Tapos doon sa mga kwento na doon sa last, kung maibabalik ko lang, dapat hindi ako naging mapusok nung araw. Nakita niyo? Hindi ko dapat ginawa yon. Nakita niyo po yon? Kasi itong mga taong ito ay may mga pinagdaanan at hindi sila na-diagnose, hindi sila nakukuha ng pagmamahal dun sa kanilang pamilya. Ang ginawa nila ay naghanap sila ng pagmamahal sa labas na hindi na naibigay. Dahil sila po ay hindi na sila nakikinig mabuti, hindi na sila nag-slow na magsalita. Ang ginawa nila mabilis. Pag may mga ayaw nila sa mga kanilang naririnig, sila ay nagre-react at hindi maganda yung mga reaction nila. One time, meron po akong napakinggan, sabi niya, meron akong advice sa mga kabataan. Ang advice ko sa kabataan ay ganito, dapat sila makinig. Hallelujah! Nakita niyo po yun? Mga eksperyensadong tao yun. At kung kaya lang sana nilang ibalik dahil hindi nga nila natupad itong kasulatan, lalong-lalo na ito yung mga hindi manampalataya. Pero karamihan sa kanila, nung nandun na sila sa bilangguan, sila ay nakakilala ng Panginoon. One of them is Bill Ojero. Si Bill Ojero po ay isang kompositor, isa po siya marunong kumanta, siya po yung nagpo-praise and worship doon sa loob ng bilangguan. Ang sabi niya, kung maibabalik ko lang, nagiging mahinaon ako, dapat nakinig ako sa aking mga magulang, dapat nakinig ako sa mga advices ng mga magagaling na tao. Meron po akong advice na galing po dito sa Bible. Lahat po tayo ay entitled po dito. So, kung ganun ang patakaran ni James, kanino tayo lalapit? Meron pong sinasabi dito sa Bible. Ang sabi po niya, lalapit tayo o makikinig tayo sa mga, number 1, church leader because of their position. Amen. There was a time, meron po tayong kapatiran dito na sangkot po sa isang aksidente at nadali po yata yung nabangga niya. Nung nagkakaroon po kami ng prayer meeting doon sa online, sabi niya, saan kaya ako makikipag-usap? Lord,
turuan mo ako kung paano ko solusyonan dahil itong anak ko na ito ay nakapatay, nakabangga. Dahil wala kami, kailangan namin na magbayad ganyan, mapopressure na kaming ganito. Nag-pray itong kapatiran na to, isa siyang leader. Sabi niya, tumawag sa akin, Pastor, alam mo, nag-pray ako kung saan ako kukuha ng advice. Sabi niya, alam mo ang sabi ni Lord sa akin, ginamit yung isip ko, sa'yo. Nabigla ako, sabi ko, bakit? Bakit? Ano ang nangyari? Hindi ko pa alam na gano'n, na nakabangga at pinagmumulta ng malaking halaga po yung pamilya nila. At ilalagay sa bilangguan yung anak. Sabi niya, alam mo, tama po si James, na ang unang kausapin mo ay yung mga church elders because of their position. Shall we say amen? At that time, siyempre, kailangan kong pakinggan. Kailangan kong pakinggan kung ano yung nung nangyari. Hindi ako agad atake. Kailangan kong pakinggan. Kailangan, sige nga, ilatag mo nga kung ano yung nangyari. Nakinig ako sa kanya. Tagal namin nag-usap sa telepono. Sabi niya, ganito ba, ganito, nakabangga, ganyan. Ngayon po ay pagmumultahin po kami ng napakalaking halaga at kung hindi ay dadalhin sa bilangguan. Actually, yung anak niya dinala na nga sa bilangguan. Nagpiyansa lang. And that's the time na nagkaroon siya ng nakinig siya doon sa kanyang prayer. After prayer, nakinig siya sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa mga church leaders. Shall we say amen? Shall we say amen? Pastor, napanti-politiko ko na Bakit kaya hindi sinabi ni Lord na sa politiko ako at magpapaanak ako o kaya hihingi ako ng mga tulong, ng mga ganyan? Sabi niya, ang ganda ho nang nangyari. Until such time, hindi naman kaagad-agad yun na naabswelto, nagpe-pray pa yan, nagpe-pray. Until such time siguro, mga walang isang taon, sabi niya sa amin, binalita sa amin, Pastor, na-solve na po yung problema natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya maingat po tayo sa mga ginagawa po natin. Maganda po yung mga advices na tayo po dinadala ng Panginoon sa mga tao na, siyempre ang ginawa ko na, pinag-pray ko siya, that God will give him wisdom sa mga gagawin niya. Importante po yan. Nagkakaroon ka ng wisdom, ano sabi niya? Pag slow to speak ka. Nagkakaroon ka ng wisdom kung nakikinig ka, mga kailaw. Aside from church leader, wise people, because of their good advice, yung mga marunong mag-advise, pupunta kayo sa mga taong ganun. Ano po? And ito pa, godly people because they can represent God's perspective on our situation. Alam niyo po, ang political science, nakadalawang taon po ako sa Polosai. Ang mga nangyayari sa Polosai, sa law, ay pag merong problema, hinahalongkat din nila yung ibang problema. Tinitignan nila kung paano nasolusyonan yung mga problema nung araw. Nakukuha niyo po ba? May mga basehan sila. Halimbawa, 1989, yung Errol Ramos versus Martin Agabao. Parang ganon. Hinahalongkat nila yon. At dun yung basehan nila para solusyonan yung nangyayari ngayon. And maraming mga tao din na may mga experience na nakaranas ng ganun na pwede nilang i-share dun sa nangyayari sa iyo ngayon. Shall we say amen? So pupunta ka sa mga taong ganun. At doon makakarinig ka ng mga advice. Last, ang sabi po niya, sino ba yung mga tao na pwede mong pakinggan kung meron tayong mga iba't ibang suliranin sa buhay o kaya nakakaproblema po tayo? Okay. Romans 13 verse 1, ang sabi niya, authorities because they represent the law. Yung mga nag-aral talaga. One time, meron po akong experience. Tinawag po ako ng Isabela Christian Ministerial Fellowship dyan po sa Gia, Ilagan. At ang imimit po namin ay si Coco Pimentel. Excited ako Tinignan ko yung record ni Coco Pimentel Bar top notcher, tapos parang cum laude ito Bar top notcher, nakita kong ganyan. Tapos, siyempre, excited ako, makakita ako ng UP bar top notcher, sabi ko.
tignan ko nga kung paano naging Kristiyano itong, kasi forum yun magtatanong. Nung una, magaling talaga si Coco Pimentel. Nagsasalitang ganyan. Magaling dahil inunahan niya na kami. Sabi niya sa amin, mga 100 kami, nandun sa forum na yun. Sabi niya, I really not answered your inquiry about the Bible, sabi niya because I have no so much knowledge about the Bible. Just ask me, sabi niya, kahit anong klaseng batas. Kasi alam niya na yung audience niya doon is mga pastor, mga leaders, religious leaders ng Isabela. At siyempre, alam niya na pag religious leader, baka naman tatanungin siya patungkol sa religion. Kaya inunahan. Sabi niya, hindi ho masasagot yung mga inquiry niyo po pag patungkol po sa Biblia. Sabi niya kasi nga, hindi ko masyadong napag-aralan ang Biblia. Pero, sabi niya, pag ang tanong niyo po ay patungkol sa batas, kahit saan pwede ho tayong mag-usap. Kita niyo po? So, those are people represented by God na sila'y nag-aral na kung hindi mo alam yung batas, dun ka pupunta at malalaman mo yung gusto mong malaman. Kaya nga eleksyon. Hallelujah. Kung eleksyon, kung yung taong yun ay tumatakbo doon sa legislative branch ng gobyerno, ang tawag po doon ay magle-legislate po. Siya po ay magpanday o gagawa ng batas para po sa atin. So kailangan knowledgeable siya patungkol sa batas. Shall we say amen? Baliktad, ano po? Dahil po yung Pilipino ay ewan ko kung anong klase pong yung ugali ng Pilipino. Pasayaw-sayaw, yung mga ganyan. Yun na yung gusto natin kasi gusto natin na i-entertain. Totoo din yun, maganda rin yun. Pero, hindi naman entertainment yung pupuntahan ng tao, kundi siya po ay magsusulat ng batas. So, napakaganda yung ni James, akma doon sa kakailangan ng bawat manampalataya kung ano yung gagawin niya para sa ganun ay magkakaroon siya ng magandang resulta doon sa mga tinatanong o yung mga struggle ng isang Kristiyano na katulad po natin. Pangalawa, punta po tayo sa pangalawa. Ayon po kay James, ay dito po sa pangalawa, nag-focus na po siya dito po sa tinatawag na dila. Okay. Ang sabi niya, the tongue, sabi niya, is a small member with immense power. It can bless or curse. Grabe, ano po. Dito po sa James chapter 3 verse 9, gusto ko pong bigyan ng diin. Ilagay mo nga, Sister June, andyan. With the tongue, sabi niya, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait natin sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Paano natin ito masolusyonan? Yung tang nakakabit sa atin. Gumawa din po ako ng research dyan at titignan po natin to. Sabi niya po dito, did you know that the average person, yung average person po, it speaks 16,000 words a day. 16,000 words a day. Okay. And that's the equivalent of a 64-page book. Manungata na aramid ko. No kasjay. Habang nagsasauak. Baka nakaduwang akon. Nakadalawang libro na ako. Kung 16,000 words a day, that's equivalent of 64-page book in 1 week. Tignan niyo po ito. In 1 week,
you speak the equivalent of 450-page book. Writer para tayo. Hindi natin namamalayan. Di po ba? Biro mo, 16,000 a day. Kung no, kalayon tayo nga, agungit nga eh. Dagar aramid tayo ti libro, manugarudan. Okay. Alimbawa, yung profession ko, teacher ako. Di po ba? Hindi na lang 16,000 ito. Pag nag-introduce ako ng lesson, tapos adapay kadua na nga ungit, adapay natuling nga ubing, tapos napanak iyan ti teacher's room, nakiapak pa ijay. Naku, tatlong ano na yon, tatlong page na book na yon. Ito pa, sabi niya, the equivalent, sabi niya, in a month na po ito. In a month, sabi niya, you speak. Tayo po'y nakakapagsalita ng 480,000 words. Grabe, mabunganga talaga garod, no kastoy. So 480,000 words, the equivalent of a book of 1,920 pages. Gumagawa pala tayo ng libro. Ano po? Pag gumagawa tayo ng libro, ito pa, pakinggan nyo po. In a year na po ito. In a year, ang sabi po niya, you speak 5,760,000 words, which is roughly equivalent to 4 volumes of Britannica Encyclopedia. Grabe, ganun pala kadami yung mga sinasabi natin. In a day, in a month, at saka in a year. Okay. If we stretch over, ito na, nung madanon tayo iti 70 years old, the average person speaks 403 million words, mga kailaw. Roughly equal to the entire 44 volumes of Encyclopedia Britannica. Grabe. Ang dami. Paano natin ma-hold yung dila natin kung ganito kadami ang mga sinasabi natin? Paano natin ma-tame? Paano natin makontrol? Imposible kaya? Magiging posible yan. Mamaya sasabihin ng Lord. Shall we say amen? Shall we say amen? Parang hindi na kayo amenable. Balikan natin yung pangalawa. Meron pong example po dyan ng Panginoon na ito po ay pwedeng yung konting apoy ay magiging sunog. Meron ding example dyan na yung napakaliit na manibela, hindi kasi ako masyadong familiar sa mga seaman, yung timon, o kaya yung ginagamit para sa ganun ay mai-drive natin yung buong barko ay pwede niyang sundan o pwede niyang mabalin na nga iturong kakabsat dahil nakabasit nga banag. Alam niyo kung bakit? Maliit na bagay po itong dila natin, pero yung kabuuan, tignan niyo po pag nakontrol po natin ito, kayang-kaya niya pong kontrolin hanggang mula ulo hanggang paa. Dahil po sa kapangyarihan ng dila. So kung makontrol po natin, magiging blessing po ito. Kung hindi po natin makontrol, magiging curse po ito. Siyempre, ang pipiliin natin dyan is blessing. Shall we say amen? We need to speak life. We need to speak blessing. We need to speak favor. Pag pumapasok ba tayo sa mga establishmento o kaya doon sa bahay natin, ngayon po ay panay po yung declaration ko sa aking anak pag nagpa-pray kami paggabi dahil medyo bumabalik po yung nephrotic niya. Sabi ko, let's speak. Sabi ko sa kanya, let's speak. Dun sa pangalan mo, sabi ko sa kanya. Alam mo ba yung pangalan mo? Sabi ka, I know, sabi niya, my name is Sia. Sia, sabi niya, Sia means life. Alam niya mapakatalino tong anak ko na to. What's Raphael? Sabi niya sa akin. You know that Raphael is healer. So when I say Zia Raphael,
pag pinagpe-pray ko sa kanya, Lord, we speak healing. Let the name of Sia Rappel manifest dun sa kanyang kalagayan ngayon. Shall we say amen? Yun po yung dapat lumalabas sa mga bibig po natin. One time po ay nasa mission po kami. Si Sister Lita medyo nabigla. Kasi meron pong may sakit doon, na-share ko na po to doon sa Malama. Nung may sakit na, nagpa-pray sila. Sabi ko, Sister Lita, pwede bang ikaw ang mag-pray? Nung una, medyo kinabog. Pero na-regain po niya yung strength niya. Naku, nung nag-pray siya doon sa mga may sakit, ako mismo parang kasla nalaingan na kakabsat. Nung nag-pray siya doon sa may sakit. Kasi nga, yung declaration, nung time na yon, kung bakit ko siya tinawag, kasi nakaranas po siya ng healing sa kanyang buhay. Shall we say amen? So kung ano yung mga experience natin, minsan yun yung mga declaration na lumalabas sa ating dila, napaka-powerful po yan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, we will declare doon sa mga nangyayari sa atin. Kaya nga minsan yung mga malalakas ang pananampalataya, pag binuklat nila yung wallet nila, walang laman. Pero still, sinasabi na, Lord, marami pong laman tong wallet ko. Hallelujah. That's because of faith. That's because of declaration. Lord, mangyari nawa na kami po ay magkakaroon ng napakagandang business. Mga ganyan. Because of faith. Lord, alam po namin na napakahirap pero we believe that through faith, through declaration, napaka-importante po yung declaration na yan. Kailangan po natin i-declare na gagawin po natin na instead of cursing is we need to declare blessing, favor doon sa pamilya natin at saka doon sa mga nasasakupan natin. Shall we say amen? Kapag ngayon nung grigat kit naglakate nga i-declare, nakarigrigat ko natin ako. O balik ta rin natin nun. Napinpintas. Pag sinabing kumusta, ay napinpintas nga medical man. Amen? Kasi pag sinabi mo, Mom, nagaduti, wingi-wing mo kada, medyo nagaduti sa naltek mo nga. Basta, narigat tibiyag. Pero medyo armo pa, kasla kala taga Indonesia. Yung mga Indonesian, yung mga ar nila, grabe pag nagsalita. So, pag nasa Panginoon tayo, alalahanin natin na yung gamit ng dila natin is not to curse, instead, magiging blessing po ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pangatlo, last na po ito. Okay. Dito po sa pangatlo, ang sabi po niya, uncontrolled speech reveals a lack of spiritual maturity. Dito po sa James chapter 1:26. James chapter 1:26. Balikan ho natin yon. Those who consider themselves religious and yet to do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. Tagalog po, kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ano po ang gustong emphasize ni Santiago po dito? So, let's take a look at this. Pag sinabi mong relihiyosong tao, nagpe-pray yan. Nagbubuklat ng Biblia yan. Pumupunta sa simbahan. Tumatanggap yan ng komunyon. Di po ba? Nagbautisar na yan. Sumasama yan sa mga fellowship. Sumasama yan sa mga mission. Pero may paalala si James. Kailangan suriin mo pa rin na kailangan bantayan mo pa rin yung iyong dila. Mayroon pa rin pagpipigil, mga kailaw. So pag sinabi mo, I'm matured enough. Kasi sumasama na ako eh. Kasi ganito na ako eh. Exposed na ako sa mission eh.
tinutustusan ko ngayon mission na ako nga mismo, nag-i-invest ako ng time, treasure, talent dun sa mission. Ngunit, meron pong paalala si James. Kailangan pa rin natin na bantayan at kontrolin ang ating dila. Kailangan magpigil. Kasi pag hindi ho natin napigil, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Ito na po, paano natin mapigilan o makontrol ang ating dila? Sa tingin nyo ba may solusyon dyan ang Biblia? Meron po. Sister Junan, ilagay mo nga ito dito sa Acts chapter 2, verses 3 and 4. Sorry, hindi ko naibigay kanina. Ito po ang solusyon. Are we ready? Ready na ba tayo na solusyonan? Kasi mahirap po yan. Napakahirap. Pero may solusyon. Tignan po natin ito. Ang sabi po niya dito, sa NASB version, o kaya kahit anong version ang ilagay mo dyan sa English. And there, sabi niya, appeared to them, and there appeared to them tongues as of fire, distributing themselves, and they rested on each one of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit was giving them utterance. Ano po ang solusyon, Pastor, doon sa napakahirap, kontrolin na dila, na kumbaga sobrang hirap dahil sinasabi ni James na pag hindi tayo maingat dyan ay nagdadala sa atin yan ng curses, hindi nagdadala ng blessing. Kailangan yung mga salita natin is naka-reflect doon sa puso natin. Alam niyo, minsan ang tao po, ang sabi sa Biblia, abundance of the heart at the mouth comes from the heart. Yung mga sinasalita natin, dito sa bibig natin ay galing sa puso natin. Biblical po yun. So kung gaano kahirap man, dahil unang-una, pag ganito ang lumalabas sa atin, uncontrolled speech, filled with anger, bitterness, negativity, it will indicate lack of spiritual growth. Ibig sabihin, hindi pa tayo ganap. Dahil yun ang gusto natin, magiging ganap po tayo. So meron pong solusyon dyan sa, ulitin ko po dyan sa Acts, chapter 2, verses 3 and 4. Tignan po natin. Ang simbolo po ng dila, ayon po sa ating nabasa kanina, it's just a fire. Alam natin, ang fire, it's a gift of humanity. Napakaganda po yung apoy. Doon sa positive side, ang pakagandang apoy, kayang-kaya niya pong magluto. Di po ba? Sa metaphor naman ng apoy, bilang isang Kristiyano, pag mainit ang pagtanggap sa iyo, mainit yung mga salita nila na tinanggap kanila, sobrang tagus po sa puso, di po ba? Ay, warm yung pagtanggap sa akin, di po ba? So yung fire na yon, kailangan meron siyang tinatawag na manifestation. Dito po sa Acts chapter 2, verses 3 and 4, ito po yung, ang konteksto po nito ay during Pentecost, Day of Pentecost. Yung Day of Pentecost, idiimulin ni Apo Jesus, idilangit, kuna na aguray kay laeng. Agbubuting da amin idin, kanya-kanyang lakad. Dahil pinersecute sila. Sabi niya, aguray kay lang. Ibibigay ko sa inyo ang banal na spirito. Kasi wala kayong kakayahan. So pag natanggap niyo yung banal na spirito na yon, yun ang nagbibigay ng kalakasan sa inyo. Shall we say amen? Okay. So, ibig sabihin, kayang-kaya ng banal na spirito, tayo po hindi natin kaya, na kontrolin ang ating dila. Shall we say amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. It's just because during the day of Pentecost, tignan natin mabuti nung bumaba yung Espiritu Santo na galing sa taas, they saw, sabi niya, what seemed to be, ang parang nakita ng mga apostol noon, yung mga unang manampalataya noon, parang mga apoy na parang dila, tongues of fire. Nakukuha po ba natin?
Ito yung paraan natin para sa ganoon, makontrol natin ang ating mga dila. Kasi hindi talaga natin kaya eh. Sabi nga ni James, hindi nyo kaya. Kasi nga, nandyan sa loob nyo yan. Pag hindi kayo maingat, imbes na blessing, cursing. So, noong day of Pentecost, they saw what seemed to be the tongues of fire. Kaya nga po, pag nagtawag po kami ng encounter, punta po kayo. Hallelujah! Kasi dito lang ho tayo nakakagawa ng ganyan. Kailangan mabaptize po tayo ng Holy Spirit. Noong nabaptize tayo ng Apo Itidanom, okay naman yon. Dahil yun ay isang ordinansa o policy ng loob ng Church of God. Pero, kung kulang at nagkukulang pa tayo, mag-desire po tayo. Shall we say amen? Punta kayo. Kasi minsan, kami-kami na lang. Minsan gusto rin namin na maranasan ninyo yung nararanasan namin. Kung bakit namin natitame, minsan nakukontrol talaga. Pag merong tongues of fire, sabi niya, that separated and came to rest each one of them. Alam niyo po nung bubaba ng Holy Spirit, sa gimay sa daapo. Ibig sabihin, wala silang kakayahan. After the day of Pentecost, ano bang nangyari sa mga disipulo? Nagtuturid daapo. Sobra turid na dito. Pag nagsalita sila, kahit gobernor, kahit killer, kahit yung mga astig na tao, pag nagsishare silang ganyan, tiklop tuhod sila lahat. Wala silang choice kundi tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Shall we say amen? Ibig sabihin, pag meron tayo nito, hindi na po tayo nun. Sa tingin nyo ba, yung pagpunta-punta po natin sa Apayao, tayo yun? Naghahanap tayo ng comfort zone. Ako po ay 53. Hindi ko na gugugulin yung pag-akyat ko doon, nung oras, panahon, pera, doon sa Apayao. But I know that when I receive the Holy Spirit, this is one of my mission. Ito ang will ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng Panginoon doon po sa Cordillera. Palakpakan po natin ng Panginoon. Minsan napipilit din siguro tayo, ano? Minsan, ano pag gagawin natin, Pastor? Doon, dito na lang tayo. Kulang pa ngayong dalawang, hindi pa napupuno eh. Pupunta na tayo doon po sa malayo. Talagang ganyan po ang church. Kailangan pong mag-advance ang kingdom ng Panginoon. So, kailangan din makontrol ang dila mo dyan. Kasi kung hindi ka kontrolado ng Holy Spirit, ay wala ring saysay, walang silbi yung pag-akyat mo doon. Nakakailaw. So, pagpunta mo rito, nag-practice kang ganyan, alam ko, kontrolado ko eh. Meron kang pinapagawa ni Lord. Kaya nga minsan, sinasabi natin, parang, Pastor, hindi pa kami ganap na mag-ministry. Okay lang yun. Kailangan yung, mabalin yung sumakdo kayo pa para sa ganun ay ma-equip po kayo. Shall we say amen? So, ang regalo po natin dito sa Jesus the Light Global Ministries ay, kailangan meron tayong tongues of fire. Bago tayo sasalpak sa mga ministry na pinupuntahan natin. Para yung bibig natin ay matame natin, Lord. Hindi ho namin kayang kontrolin ang aming mga tang. Hindi mo namin kayang itame ang aming mga tang. But we believe that through this tongues of fire, we believe that nothing is impossible to you. May mga verses yan. Amen? Kailangan nyo nang i-claim mo. Kasi pag sinabi mo, tao at gawin. Pag yun na lang kiniklaim natin, wala na yung salita ng Panginoon. But sometimes, nagiging tao po tayo, pero kailangan, pag sumasabak na po tayo sa ministry, kailangan naranasan po natin yung tongues of fire. Shall we say amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. All of them, sabi niya, were filled. Pero mo, tig-isa sila. Ilan ba yung tao na yun noon? Hindi ko na-research eh. Parang daan din sila eh. Nung nagtipon-tipon sila doon sa loob ng bahay, and then, may ano na ang bahay noon? May ganyan eh, may bubong. Nung parang may hangin, yun ang description po ng Acts, tapos biglang bumaba, nakita po ni Pedro, yata ang nagsulat dito sa Acts, nakita niya na may mga tig-isa
na parang bibig, na parang apoy, na tig-isa sila. Ibig sabihin, it talks about the individuality, the manifestation of the Holy Spirit in our lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. If you have the right relationship, mga kailaw, yung mga bagay na parang imposible, magiging posible. Through the help of the Holy Spirit. Tayo po'y tumayo lahat. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. May regalo din sila. Grabe. Talagang nagsasalita din sila. Bakit itong mga to hindi naman Hudyo, ang salita nila is Arabo. Yung salita nila is Chinese, yung salita may mga ganun na nung araw eh. Mga kailaw, this is a very nice message to us this morning na kung hindi natin mapigil ang ating mga dila, tayo pa po ay talunan sa ating buhay Kristiyano, ayaw po ng Panginoon yan. Gusto niya po tayo pa ay victorious. Gusto niya po napapagtagumpayan natin yung mga bagay na mga imposible nagiging posible. Gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon ay nagagawa natin yung calling natin na meron tayong kagalakan sa ating puso. Na habang tayo po ay nagsasalita, nagsishare, kumakanta, nagtuturo, naglilinis, pumupunta sa mga misyon, doon tayo sa ating mga business, yun sa mga prayer po natin. Let's use our tongue to declare blessings. Hallelujah. Gamitin natin ang ating mga bibig. Sabihin natin, Lord, we declare life. Kaglalo na dagsaksakit apo. Importante apo di kasjay. Lord, I declare life in the name of Jesus. Namut kaya mo ti pabor, Lord, I declare favor in our family. Lord, we declare healing. Huwag po yung bitterness. Huwag yung po yung anger. Panginoon, tulungan niyo po kami. Minsan punong-puno ang aming puso. Right now, Lord, we command those spirit, those bad spirit, especially in our tongue. Panginoon, tulungan niyo po kami. Hindi po namin kaya, ngunit sa pamamagitan ng tulong mo, meron ka pong ibibigay sa amin. The tongue of fire, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nagdaman apo, agsakit kada kami. Agsaksakit apo. Iti kamang apo, iti pampamilya mi. Lord, right now, we declare healing in the name of Jesus. In Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. Nagdaman apo, iti madip-depress. Nagdaman apo, iti dati anxiety na. Nagdaman apo, iti na-frustrate. Mawawanan apo, iti namnama. Lord, we speak hope. Hallelujah, Jesus. There must be a manifestation, Lord God, in your word this day. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let the words of my mouth, sabi mo, Panginoon, sa Psalms 19, verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Bayam apo, Diyos ka nagiti bibig mi apo. Nanyaman nga problema nga pagdaldalanan mi tiday nga kanito. Bayam, nagiti bibig mi apo, kat agsao apo, iti namnama, agsao apo, iti pannakalaing. No, daman apo, nagiti financial, apo nga problema, nag-struggle, Lord, bayam, nga nagiti bibig mi apo, ibagami ken ka, iti day nga kanito. Sika apo, iti provider mi. Sika apo, iti Ted, kada kami apo, hindi kailangan mi ti aldaw-aldaw. You are Jehovah Jireh, our provider. No, daman o apo, dagiti relasyon nga narakrak. Apo, iti dahi nga kanito. We speak restoration in the name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. No, daman apo, dagiti agpanpanunod. Kanayon apo agpanpanunod. Nag-overthink ako. Ado dagiti panunutan na apo, ngampay nga nalpas. Lord, we speak, Lord God, grace. We speak mercy. Thank you, Jesus.
nagyaman kami, nagimbag ka, Apo, nagimbag ka. Tulungan na kami, hanlaeng, Apo, dahiting aldaw, no dikit di, pag may mga times po kami, Panginoon, na sobrang nag-iisip po kami, hayaan mo na yung mga dila po namin ang magsasabi, Panginoon, na there is life, there is hope, there is prosperity, Lord God, there is healing. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Nagyaman kami. Nagimbag ka, Apo. Nagimbag ka. Thank you, Lord. Sa iyo lang, Panginoon, ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Napakaganda po ng ating pong mensahe sa umagang ito na instead po na i-declare po natin ang curses, let's declare blessing. Amen. So, before sa tithes and offering, let's have our announcement. Every Monday, Wednesday, and Friday, 5 to 6 a.m., meron po tayong morning devotion at in-encourage ko po ang bawat isa na mag-join po sa ating morning devotion at gayon din po sa gabi. Mondays, Wednesdays, and Fridays din po every 8 to 9 p.m. At kung meron po kayong mga prayer requests, you can send it. Pwede niyo pong i-PM si Sister Jun Ann dun po sa mga prayer requests niyo po. And next po, we encourage po ang bawat isa na mag-join sa every Friday, our encounter. Kung nais niyo po na ma-encounter po ang ating Panginoon and to be filled with the Holy Spirit, ay mag-attend po tayo every Friday. And light groups, ayan, napakaganda po na mag-attend din po tayo sa ating pong mga light groups every Tuesday po. Sabay-sabay po yan. Doon po sa bahay po ni Ninang Elisa Villanueva sa Macho. Kay Sister Angie Bulusan sa Villa Bulusan. Sa Luna naman po sa bahay ni Pastor Walden La Morena or sa bahay po nila Pastor Edgar Santiago, and sa San Juan, sa bahay po nila Sister Ami. And every Wednesday naman po, 6:30 p.m. sa GLGM Binarsang, and sa bahay din po nila Sister Ana Lisa Crela sa Santa Lucia every second week of Wednesday. And Thursday po at 6 p.m. sa Bintar naman po, and sa every Saturday sa Pariir at 3 p.m. And we have every Wednesday po, Mighty Warrior, yung 12 to 1 p.m. Yung mga youth dito sa Wonderful Grace at dito din po sa Quirino National High School. Every Wednesday po ay uma-attend po sila dito. And dako na po tayo sa tithes and offering. Sabi po dito sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs. Sabi dito, all, not some. According to His riches, ayan, riches, talagang mayaman po ang ating pong Diyos for His glory in Christ Jesus. Ayan, sa Tagalog naman po, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan, kahapon po ay nag-attend po kami ng Body of Christ meeting at bawat isa po ay nag-testify. At napulot ko po doon ay yung isa po nag-testify about sa kanyang health at yung isa naman po ay akmang-akma po doon sa kanyang pangalan na
Prospero, si Pastor Prospero, na nag-testify po siya na sabi niya, ang napulot ko po doon ay, sabi niya, huwag mong limitahan ang ating pong Panginoon sapagkat napakalaki, napakayaman na ating Diyos na buhay. So, sa pagbibigay po natin, huwag po nating limitahan yung pagbibigay po natin na nung nag-iumpisa pa lang daw po sila sa kanilang business, ang ginagamit pa lang po nilang transportation nila ay motor pa lang, single motor. Rusi ang ano niya at kung minsan daw po ay kakarag-karag pa po yung motor nila. But now, kung kilala po natin siya ay marami na po siyang sasakyan ngayon at hindi na po siya nauulanan, naiinitan sa kanya pong pagbabiyahe. So, ganun po ang pagkilos na ating pong Panginoon. Kapag tayo po ay nag-i-invest sa ating Panginoon, ngayon po ay pinagtatanim pa lang po tayo na ating Lord at di ba, aani, yung mga nagtatanim, after 3 months ay mag-aani na po sila. So, ganun po ang pagkilos ng Lord. And nais ko rin pong mag-testify sa Lord dahil talagang nakikita ko po yung pagkilos na ating pong Panginoon. Financially, He is our provider. Talagang yung namin kay RC, yung pag-apply po namin sa yung student visa niya, ay praise God dahil nag-grant na po yung kanyang student visa. Tunay nga na dapat kapag nag-apply ka doon ay dapat po may pera ka dahil sa pag-apply pa lang po syempre babayadan mo yung nagpapasalamat din po ako din sa ginamit niya na agency kasi free po yung hindi po sila nagpabayad. And then yung sa pag-apply dun sa school, talagang ang Lord po yung nag-provide. Nabayadan na po yung tuition niya for 6 months. Tapos yung mga ibang babayaran pa, yung mga insurance. Tapos ngayon po ay meron na po siyang ticket at lilipad na po siya on April 7 po yung flight niya. Kaya napakabuti po ng Lord. Talagang napakayaman po niya. Dispedida daw po before 7 na flight niya. Baka April 5, mga ganun po. Kaya lahat po kayo ay imbitado. Amen. So, tayo po ay tumayo at ating pong panghawakan ang ating pong mga kaloob sa ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, that pinakita mo, Panginoon, that really you are our provider, Lord. Lord, salamat po na sinabi niyo po sa Philippians 4:19 that you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Lord, salamat po na sapat ang iyong biyaya, Panginoon. Sapat, Lord, that you are more than enough, Lord. That you are our Jehovah Jireh, our provider, Ama. Lord, continue to bless each one of us, Father God, na ibinibigay what is true to you, Lord God, na turuan niyo po kami, Panginoon, na magtanim, mag-invest, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, dalangin po namin ang aming po mga supporters na ginagamit mo sa ibang bansa, Lord God. Continue to bless their life, Father God, in all aspect of in all areas, Lord God. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng good health sa kanila pong mga businesses, Lord God. Patuloy niyo pong pagpalain, Lord God. At din po ang bawat isa, Lord God, na nagtatanim, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng bountiful blessing, Lord God. Ang harvest po nila, Panginoon, ay punong-puno, Lord God. Ibibigay niyo po, Panginoon, ang papalang ito, Lord God. Ang may mga businesses, gayon din po yung may mga trabaho, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God. Ang promotion, Lord God, ibigay niyo po sa kanila, Father God.
At nawa, Panginoon, ang mga malilikom, Panginoon, na tithes and offering na to, Lord God. Nawa, Lord God, nakikita po namin na kung saan-saan po, Panginoon, ay marami na pong nababahaginan ng iyong salita, Lord God. And po, Lord, we declare, Panginoon, Lord God, na hindi lamang po sa lugar ng Pilipinas, Lord God, but to other countries, Lord God. Dalangin po namin, we declare, Lord God, hanggang sa US, Lord, we declare, Lord, na makapunta po, Panginoon, ang aming pong mahal na pastor doon, Lord God. And napakayaman mong Diyos, Lord God, that you will provide, Lord, all his needs, Father. Continue to bless his life, Father God, na ang mga salaping ito, Lord God, ay magamit lamang sa iyong kingdom, Lord God. We thank you and we give you the highest praise and honor in Jesus' mighty holy name. Amen and amen. Papasukin na po natin lahat ng mga bata at muli tayo po ay gusto ko rin pong, bago po tayo manalangin, gusto ko rin pong magpasalamat sa mga nag-effort kahapon, nagbigay ng kanilang panalangin, nagbigay sa kanilang salapi, nagbigay ng kanilang mga sarili para mabuo po yung meeting natin kahapon dito po sa Quirino, Body of Christ. Palakpakan po natin itong mga kapatid natin na nag-pray, nag-effort, nagbigay ng kanilang mga pananalapi upang may merienda na kamote, saging, may pagkain po na gulay at mga karne. Hallelujah. Thank you so much. God will bless us. Thank you, Lord. Tayo po ito may lahat. Let's sing our benediction song. Upon you,
imposible sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na to. Sa mga gagawin po namin ngayong week na to, amin pong inilalagak sa iyong harapan na ikaw ang mag-guide sa amin. Ikaw ang magprotekta sa amin, Panginoon. Salamat po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen, Amen, Hallelujah. Oh, Hallelujah. Palampakan po natin ang Panginoon. Dito na po tayo sa harapan. Dito na po.